back to my channel. It's the Madam! So ayun na nga, it's the Madam. Nagbago na yung branding natin. Hindi na siya elementary kid kasi na-realize ko na mas okay naman talagang gamitin na yung pangalan kung saan ka nakilala. So people calls me the Madam sa event man yan or sa videos man yan ni Lloyd every time nakikita nila ako or sa videos man yan ng BNT. So might as well, diba, gamitin na yung the Madam. So welcome back to my channel. Ako pa rin naman to. Huwag kayo mag-alala. O diba, may kasamang pag-singot ng sipon. So I'm sorry, I'm a bit sick right now. Kasi medyo nagpuyat kami kagabi. May pinuntahan kami ng mga crazy friends ko. Yung friends ko na tinatawag kong Team Oku or OKO. So Oku. Oku ba Oko? Team out kong out kasi yan, yung mga friends ko na yan, pag nag-ayaan kami, kahit wala sa plano, actually walang plano, never nagka-plano, bigla na lang ayaan, lalabas kami at tatambay kami for some reason sa kalokohan ng utak namin, tatambay kami hanggang madaling araw. So ayun, lumabas kami kagabi, medyo pa ito, kakagising ko lang, alas 3 na. Huwag niyo akong gayahin. So anyway, today, nag-decide ako na gawin ang video na naman magkaroon tayo ng mas intimate and much more personal knowledge of one another. One another? Ako na nagsasalita, one another. Pero yun yan, para mas makilala nyo or para mas magkaroon kayo ng idea ng some random facts about me. O diba? So yun na nga, simulan na natin yung 20 facts about me! Tama! So number 1, yung full name ko po ay Ellie Concord Ledesma de los Santos III. So ganun po siya kahaba. Yung Concord, kinuha po yan sa pangalan ng great-grandmother ko na si Concordia. At yung the third naman po, syempre ako po yung first na po. So ako po yung nagmana ng pangalan ng lolo ko. Yung tatay ko po yung junior. Ako po ay the third. So wala na pong pag-asa magka-the fourth. Dahil hindi po tayo nabubuntis. Okay. Pinanganak po ako sa Bacolod. So I grew up, I was born and raised there. At syempre yung buong family ko po, taga Bacolod po talaga kami. Hindi lang po ako nasa Bacolod naka-base ngayon dahil gusto ko. So during my elementary days, alam niyo ba, nasa all-girls school ako nag-aral? So I studied sa St. Scholastica's Academy sa Bacolod kasi during that time, bago pa lang nung nag-co-ed yung Saints ko, so doon ako pumasok. So yung ratio of girls to boys, sobrang lala. Konti lang yung boys. So nag-aaral ako doon from grade 1 to grade 4. Tapos mga grade 5 to grade 6. Sa ibang school na lumipat na ako ng school dahil sabi ng lolo ko magiging bakla na daw ako dahil malambot na ako bilos. Pero I guess it's just too late. Natuluyan ng lolo niya. So number 4, pumunta ako dito sa Manila noong taong 2003 para mag-aral. At ever since, dito na talaga ako nag-aral. From high school hanggang college. At after college, dito na din ako. Siyempre, kasi dito yung opportunity sa syudad na to. Nakakaloka. Number 5, high school. I studied in Olivares College in Parañaque. So nakakatawa nga kasi, I don't know, coincidence. Parehas kami ni Lloyd na pinasukang high school, pero never kami nagkaabutan kasi alam niyo naman na mas matanda siya sa akin, di ba? Joke lang. Mas matanda ako kay Lloyd ng 5 years. So never na talaga kami nagkaabutan dun sa school. Number 6, in college, I moved to Makati. So doon ako nag-aral sa Asia Pacific College. Yung Asia Pacific College, yun yung sa may Magallanes, yung dinadaanan nyo pag pupunta kayo south. Yung SLEX. Yun yung akala nyo SM, pero hindi SM po yun. School po yun. That Asia Pacific College. At doon din ako tumira for 4 years habang nag-aaral. Doon sa 9th floor sa dorm. Number 7, I'm a dog lover. Ayoko ng cats. Well, hindi naman ako galit sa cats, pero mas feel ko na talaga mag-alaga ng dog. So, yung dog ko, si Dilaw, yung beagle ko, nasa Bacolod na siya kasi bawal siya dun sa tinaran ko dati sa Makati. So, I had no choice but to send him home. Tapos yung isa, syempre kilala niyo si Kush, yung Siberian Husky ko, na sobrang kulit at sobrang ingay.
Nakakatapos lang maligo actually ngayon. So, nandun siya sa labas. Number 8, alam niyo ba, naging vegetarian ako for 1 year or... Hindi, sobra pa pala sa 1 year. So, naging vegetarian ako for more than a year because, in one way or another, nagkaroon ako ng bagong perspective sa life. So, or siguro may kailangan ako matutunan during that time or may kailangan ma-realize. But, well, nandun na ako ngayon, hindi na ulit vegetarian, bumalik na ako sa pagkakain ng karne. Number 9! Oh my God, this is very personal. Yung first girl crush ko. Actually, nung bata ako sa girls na ako nagkaka-crush, hindi ko nga maintindihan paano ako napunta sa... Actually, nung bata ako sa girls na ako nagkaka-crush. So actually, nung bata ako sa girls talaga ako nagkaka-crush, actually, hindi ko nga alam kung paano siya nag-shift, nag-jump ship. Ano ba yun? Ewan ko, nagbago ata ikot ang mundo. So, yung first crush ko is a girl. At kasundan pa yun ng maraming girls bago naging boys. So, first boy crush. Pinaka-naalala ko noon, I had a crush, a huge crush on Patrick Garcia ata or Agamula. Basta gano'n yung nakikita ko sa TV. Kasi naman naman hindi ba babakla sa mga itsura ng mga yun, di ba? Oh my God! Basta nagtuloy-tuloy. First love! Yung first love ko, yung pinaka-first puppy love ko, hindi ko makakalimutan. Well, sabihin ko ng first love ko na din talaga. Sa girl din! Kailangan mo yun, sa girl talaga! Ano ba ako? Baka hindi ako to. Joke lang. So, dati kasi, hindi naman ako confused. Alam ko na there's something special about me, there's something different about me. Pero nilalabanan ko yun, yung sutukan kami ng gano'n, ng isang self. Siyempre, pagdadaanan nyo din naman lahat yan, kung katulad ka natin, di ba? Nalabanan mo sa una, pero eventually, bibigay ka rin. Amin na kasi. Joke lang ako may biglang umamin dito. Kung gusto mo umamin, comment down below. Secret lang natin. Okay, moving on. So, first relationship. Believe it or not. First relationship ko si Harold. Yung baby boy ko ngayon. I've never been in a relationship. I've never had anyone in my life na tinatawag kong partner or boyfriend or girlfriend. So, ang pinaka-first talaga, at ang pinaka-maswerte sa lahat ay si Harold. Diba siya yung maswerte? So, number 13, yung college course ko. Hulaan nyo, ang layo sa ginagawa ko ngayon. Ang college course ko, ang haba din Bachelor of Science in Computer Science and Information Technology, specializing in Systems and Software Engineering. Ganon ako ka-nerd, ganon ako ka-weird. Kung college ako, puros paggagawa ng software, paggagawa ng program yung inaatupag ko, hindi mga ganito. So after college, syempre, ayoko na, tamad na ako, pagod na ako, kinalimutan ko na yung pinag-aralan ko. Tamad na ako sa business ng PR and digital marketing, which is what I'm doing right now. At yun talaga yung negosyo ko ngayon. Number 14, I'm very, very strict pagdating sa lahat ng bagay, lalo na sa trabaho. Tsaka perfectionist ako, mabilis akong mairita kapag hindi tama yung pagkagawa ng isang bagay, lalo na pag nagbigay na ako ng instructions. Kasi I always make sure na nagbibigay ako ng malinaw na instruction in detail. So pag may hindi nasunod, at lalo na pag hindi nagtanong, dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya, at ginawa niya lang on his own, at mali, doon ako naiinis. Sobrang naiinis ako. I'm very impatient. Yun, I'm very impatient pagdating sa mga maliliit na bagay, ha? Hindi sa mga big things like mga life-changing things. I'm very patient with people. Naniniwala ako sa tao. I know na nagbabago sila. Pero I'm very impatient pagdating sa mga yung pag-aantayin mo ako dahil may lakad tayo, tapos malilate ka. Yan! Okay. Number 16. Ang dami kong crystal sa bahay, yung mga stones. I believe kasi in energies and things like that. So, ang dami-dami ko yun sa bahay, napapaligiran ako. If you wanna know more about crystals, huwag kayong mag-alala dahil sooner or later, gagawa ko ng video that will talk about crystals at saka yung mga healing properties nila at yung anong ginagawa nila sa life natin. But I love crystals. Lahat ng friends ko, binibigyan ko ng crystals. Lalo na yung mga nakakasama ko sa trabaho. Number 17. I also believe in Feng Shui. Hindi siya paniniwala or haka-haka. Feng Shui is calculated.
So may logic behind it. So naniniwala ko sa flow of energy. At syempre, kung paano mo ginagawang maswerte ang buhay mo everyday. Feng Shui is not about just luck. Kumbaga ang luck dumarating lang when you follow the Feng Shui rules. If you follow the Feng Shui concept, because you are doing things right at you are doing things in order. So ayun, yun yung ano niya, yung logic niya, hindi siya puros paniniwala magdadasal ka dyan sa kung kani-kanino, di ba? Number 18, I faith. Of course, I have only one God. Naniniwala ako sa Diyos, huwag po kayo mag-alala. But I am not religious. So different yun ha. That's very different. I am very faithful, but I am not religious. Because there are so many teachings sa Catholic Church that goes against my personal beliefs and my personal philosophies in life. So, para hindi na magkalito-lito, hindi na tayo magkaroon ng identity crisis or whatever in life, I chose to be faithful because ayun naman yung importante. Naniniwala ka, malakas yung pananampalataya mo. Number 19, I prefer experience over material things. So, ano ibig sabihin nun? Mas natutuwa ako pag pina-experience mo sa akin yung mga bagong bagay, yung mga bagong adventures or whatever, kasi sabigyan mo ako ng something. Pero kung yung something na yun mamahalin, sige lang, bigay mo pa rin. Pero seriously talking, mas gusto ko yung experience, yung nakaka-travel ako, nakakalabas ako, I get to meet people, I get to see culture, I get to learn a new language, mga ganung stuff. So mas gusto ko yon kasi sa makatanggap ako ng mga kung ano-anong bagay na sooner or later masisira din naman or mawawala mo dahil sa pagkaano mo, pagka-aligaga. And number 20, syempre, my friends know this, I am very taklesa, straightforward, straight to the point, no filter. Simbunga nga ako, burutatat lang ng burutatat, hindi ko na alam na may na-offend ako na minsan. I'm very taklesa talaga, I just say whatever things I want to say. Basta, I find it appropriate and if I find it na talagang yun yung kailangan mo marinig during the time, I tell it to you straight in the face. Ganyan ka straight. As in, diretso sa mukha mo. I don't sugarcoat things kasi yung ayoko yung ano yung papaikot-ikutin mo, papapagandahin mo pa yung mga bagay-bagay. So, doon na nga po nagtatapos yung 20 facts about me. I hope you enjoyed watching this video. I'm sure na mas marami na kayong alam about my life ngayon. So, masasabi kong, close na tayo. Joke na. Napapanood nila ako, hindi pa tayo nagbibid. So, I hope to meet you soon one day. Tapos banggitin nyo sa akin yung alam nyo or naaalala nyo yung fact about me. Maraming salamat ulit for watching. Again, this is Madam Eddie. Don't forget to subscribe to my YouTube channel at huwag nyo na rin kalimutan i-click yung notification bell at tabi ng subscription button para ma-update kayo sa aking uploads. At syempre, huwag niyo kalimutan puntahan yung Facebook page ko. That's the Madam Ellie. I-like nyo rin doon kasi doon ko rin pinopost yung mga bagong videos ko or updates sa mga ginagawa ko. So, maraming salamat. Until next time, bye!